Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong video. Dito nga ay aalamin natin ang mga posibleng dahilan kung bakit galit na galit si Akainu kay Dragon. Bakit nga ba? Pero bago yan, kung mahilig ka sa mga full chapter, theories at spoilers patungkol sa One Piece ay mag-subscribe ka na at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At huwag din kalimutan mag-like dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Kilala naman natin ang Marines sa kanilang lakas mula sa mga hukbo nito, sa mga Vice Admirals at sa Admirals nito. At ang isa sa mga namumuno ngayon dito ay itong malupit at brutal na Fleet Admiral na si Akainu. Kilala natin si Akainu na isang brutal na Admiral at ngayon nga ay siya na ang isa sa mga namumuno sa Marines. Malakas at walang awa pagdating sa mga kalaban niya. Kahit na ang dating Admiral na si Kusan ay di nakaligtas dito. Nawalan pa ito ng paa dahil nga dun sa laban nila para sa pagiging Fleet Admiral. Nakita din natin ang kalupitan ni Akainu nung Marineford War. Siya pa nga ang dahilan kung bakit inatake ni Squard si Whitebeard at namatay si Ace. Pero dahil nga nanood ulit ako ng Marineford War arc ay nakita ko na naman itong si Akainu na galit kay Luffy nun. Dahil nga nalaman itong si Akainu na itong si Luffy ay anak ni Dragon. Dito ko na nga din napansin na kapag nasa harap niya si Luffy, lagi nitong binabanggit si Dragon. Ang tanong, bakit nga ba galit na galit si Akainu kay Dragon? At ano ang mga posibleng dahilan nito? Yan ang nga alamin natin. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan ni Akainu kaya galit na galit siya kay Dragon? Dahil nga ba siya ang leader ng Revolutionary Army? Well, isa yon. Pero mukhang may mas malalim pa na dahilan kaya ito galit na galit kay Dragon. Posible to dahil ang tatay niya na si Garp ay isa sa pinakamahalagang tao sa Marines, isa sa pinakamalakas at tinuturing na hero of the Marines. At kung paano gustong maging Marines ni Garp sila Luffy at Ace noon, malamang si Dragon ang unang kinulit nito. At posible naman na napasama itong si Dragon. Sa mga nagtatanong na hindi pa sinasabi na anak ni Garp si Dragon, nasa chapter 1087 nasabi na ni Garp doon. Anyway, yun nga, naging Marine si Dragon. Syempre malamang may talent din kasi si Dragon, kaya siguro pinursige ni Garp to na sumali nga sa Marines. At dahil anak siya ni Garp, madali lang siya makakapasok sa Marines at isa panigurado sa mga pinakamahusay sa mga rookie. At dito na natin ipapasok si Akainu dahil nga mukhang batchmate itong si Dragon at si Akainu. Ang naiisip ko nga dito kaya may galit itong si Akainu kay Dragon ay isa si Dragon sa mga pinakamagagaling sa Marines nun. At posible din na paborito siya ng ilang mga officer dahil sa lakas at sipag nitong maglingkod sa Marines na syempre di may iwasan na may inggitan sa pagitan ng ilang kabatch niya. At isa na dito si Akainu. Bakit ko nga ba nasabi to? Dahil nga itong si Akainu ay gusto nga nito na siya ang mamuno sa hukbo ng Marines. Ibig sabihin may inggit siya kay Dragon. Nakita naman natin to nung naglaban siya at si Kusan. Hindi na siya pumayag na si Kusan ang mamumuno dahil mukhang sa tingin niya ay hihina ang hukbo. Pag si Kusan nga ang naging Fleet Admiral. Malamang na ang ginawa nitong si Akainu dati ay naging rival sila ni Dragon. Dahil itong si Dragon ay masipag, maawain at pantay sa lahat na ayaw ni Akainu. Kaya nga ang nakikita natin ngayon sa pamumuno ni Akainu ay kamay na bakal. Walang dapat sumuway sa batas ng world government at ng Marines. Naisip din siguro ni Akainu noon na pag si Dragon ang naging isa sa mga matataas sa Marines ay panigurado na hihina ang hukbo dahil nga masyadong mabait si Dragon at pwedeng kung ano-ano ang gawin nitong hakbang na taliwas na sa ginagawa ng Marines at dapat talaga na malamangan niya si Dragon pagdating doon. Siguro naisip din ni Akainu na nung kasabayan niya si Dragon noon magkaiba sila ng ideolohiya pagdating sa hustisya dahil di ba si Akainu ay absolute justice. Kumbaga kahit anong mangyari, kung ano man ang pamamaraan, kahit nagamitan ng dahas, mapanatili lang ang kaayusan. Ang kay Dragon naman kasi ay yung pagkakapantay-pantay at maayos na pamahalaan. At isa din siguro to sa dahilan ni Akainu kaya di sila magkakasundo ni Dragon. Bakit ko nga ba nasabi na mukhang magka-batchmate si Akainu at si Dragon? Bumase ako sa mukha ni Akainu dahil parang siya ang pinakamatanda na admiral sa tatlong pinakilala nun. Si Kusan ang pinakabata at magkaedad din sila ni Dragon. Kaya doon pa lang baka nagpang-abot talaga sila ni Dragon sa Marines. Saka kasi itong si Akainu, ang target niya talagang patayin nun ay si Luffy dahil nga
nalaman niya na anak to ni Dragon. At lagi niya nalang pinupunteriya to sa gera. Nakailang sambit nga si Akainu ng pangalan ni Dragon nun, na mukhang may history siguro itong dalawa nun. Isa pa nga sa mga naiisip ko kaya ganyan si Akainu, maliban sa nasabi ko na inggit at hindi sila pareha sa ideolohiya ng hustisya, netong ang si Dragon nun ay pwedeng nagalit din siya dahil nga umalis si Dragon sa Marines. Kung talagang kasali si Dragon, pero kasi posible talaga. Ito pa ang isang clue na dating Marine si Dragon dahil nga kay Vegapunk. Kilala ni Dragon si Vegapunk at itong si Vegapunk ay nagtatrabaho sa world government at sa Marines. Bakit niya makikilala ang isa sa importanteng tao sa Marines at sa world government? Kailangan mo muna maging isa sa kanila nun, di ba? At nasabi din ito na matagal na silang magkakilala ni Vegapunk, kaya talagang may chance na isang Marine si Dragon dati. Anyway, ayun nga, nagalit si Akainu nang umalis si Dragon sa Marines at kinalala ito na traidor. Si Akainu ay tapat sa Marines. Siguro nung nalaman niya na ganun ang ginawa ng anak ng isa sa mga ginagalang sa Marines at malaking suntok din yan para sa world government at posibleng dito din nagsimula na kamuhian ni Akainu si Dragon. At dahil traidor nga ang tingin ng buong Marines kay Dragon, kaya hindi na din nila siguro kinilala ito na isa sa kanila dati. Dahil nga doon sa pag-alis ni Dragon ay syempre itong si Akainu hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Dragon at bumuo pa ng grupo para labanan ng world government na pinagtatanggol ni Akainu. Dumagdag pa siguro ito sa galit ni Akainu kay Dragon dahil malamang iniisip nito na maraming pwedeng ilabas si Dragon na sikreto ng Marines at ng world government sa publiko at gawin yon na panlaban sa kanila. Pero itong huling naiisip ko ay pwedeng isa talaga sa dahilan ni Akainu kaya galit siya kay Dragon. Kasi nga mukhang itong si Dragon dati ay bukod sa pagiging Marine nito ay isa din siya sa mga scholar ng Ohara. Bakit ko nga ba nasabi to? Dahil nung nalaman niya ang nangyari sa Ohara ay agad itong pumunta at yun nga nakita niya si Vegapunk doon na pareho pa silang close kay Professor Clover na namumuno nga sa isla ng Ohara at sa mga scholar. Parang itong si Dragon ay may pagkakatulad kay Kusan. Mukhang si Kusan ay nag-aaral din minsan noon sa Ohara. Saka di ba napapansin natin na hindi pa din nauhuli ng Marines at ng world government si Dragon. Ang dami na nitong nagawa sa kanila pero hindi pa din nila ito nauhuli kahit kailan. Mukhang itong si Dragon ay maraming nalalaman din sa mundo kasi alam niya lahat ng gagawin niya at malamang alam niya din ang tungkol sa Ancient Kingdom, Void Century at sa sikreto ng Will of the D dahil nga nag-aaral siya noon sa Ohara. Nasabi ko nga din kanina di ba na itong si Dragon noong mga panahon na nasa Marine siya ay isa sa mga pinakamauhusay at siguro isa sa mga matatalino kaya maipapasok talaga natin dito na posibleng scholar din siya talaga sa Ohara. Naging close niya si Professor Clover dahil nga namalagi din siya sa isla. Ano naman ang kinalaman ni Akainu dito? Si Akainu lang naman ang isa sa mga nag-command doon sa pag-atake sa Ohara kung matatandaan natin. Yung Buster Call sa Ohara kasama din siya doon at di natin alam baka may kinalaman din si Dragon kaya nagpresenta si Akainu na sumama doon sa pag-atake sa Ohara dahil nga baka nalaman ng world government na nagpupunta si Dragon sa isla dahil nga di ba nagbubuo na ng Revolutionary Army si Dragon nung panahon na yon na baka isa din ito sa mga bintang sa mga taga doon na nagpapapasok sila ng mga traidor na kumakalaban sa world government bukod sa pagre-research nila ng mga impormasyon tungkol sa Void Century at sa Ancient Kingdom. Alin man sa mga nasabi ko na dahilan ay hindi pa din natin sure kung ano ba talaga ang dahilan nitong si Akainu, bakit gano'n na lang ang galit nito kay Dragon. At ngayon nga ay si Luffy kasi nga ang pinag-iinitan niya ngayon ay si Luffy. Isa din kaya ang devil fruit ni Luffy sa dahilan ni Akainu kaya gano'n niya punteriyahin ngayon si Luffy bukod sa anak siya ni Dragon o may kinalaman din talaga ang pagiging isang D ni Luffy at ni Dragon. Kaya siguro galit na galit si Akainu sa kanila. Ano sa tingin nyo mga katambay? Sa mga nasabi ko na teori at pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari sa One Piece. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Bakit galit na galit si Akainu kay Dragon? Comment lang kayo sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!